Okay, magandang hapon sa ating lahat. At heto, i-update ko kayo patungkol po dito sa kasi matagal na ito eh. Last day pa itong balita na itong si Auntie Claire Castro at itong si BBM ay naghasik ng fake news. Ako, no, prangkahan ko na kayo. Alam nyo sa totoo lang, nakakagalit itong Malacanang eh. Especially itong si Auntie Claire Castro at itong si BBM. Kung sila yung gumagawa ng fake news, okay lang, 'di ba? Pero yung kung tayong mga DDS na naghahatid ng totoong balita, sasabihin pa nilang fake news. Mamaya kasi may ipapakita akong isang balita sa inyo na sapul po ang kasinungalingan ni BBM at ni Auntie Claire Castro. Yan ang una nating pag-uusapan. Abang-abangan nyo yan. Pangalawa nating pag-uusapan, itong si Representative Chua. Ito, nagpapa-epal na naman sa media. Ito yung gusto nila eh, laging nagpapa-epal sa media. May patutsada siya kay BP Sara sa issue ng impeachment. Pakinggan natin itong si Representative Chua at tayo po'y magre-react, okay? Ito pa, ang palasyo bumuelta sa sinabi ni VP Sara na si Presidente Bongbong Marcos ang backer ni Trillanes. Ako sa totoo lang, no, duda ako dyan sa sinabi ni VP Sara eh. Kasi po, alam naman natin na si Senator Amy Marcos at si VP Sara ay malapit na magkaibigan yan. Kasi yan si VP Sara, hindi yan magsasabi ng kung ano-anong issue kung wala siyang source. Okay? Alam ko maraming source yan si VP Sara. Kahit nga dyan sa prangkahan ko na kayo, kahit nga dyan sa Malacanang, kahit yung mga balita ko ito mismo mga kakilala kong mga vlogger, sabi nila, Don Mar, dyan sa Malacanang, maraming mga nagtatrabaho dyan, nagpapanggap lang na BBM, pero ang nasa puso nila si VP Sara. Kasi po, si VP Sara, may source yan. Alam niya na yung ah, participate ni Trillanes diyan sa Kamara, may bahid yan na utos ng Malacanang. Mamaya, pag-usapan natin yan yung balita na yan. At heto pa, pakinggan natin ang interview nitong si Attorney Powa. Grabe, ang galing-galing nitong si Attorney Powa, itong lawyer. Hindi basta-bastang very professional. Hindi naman nakakagalit ang kanyang explanation, pero grabe. Sabi ko, marami tayong kakilalang mga lawyers pero itong si Attorney Powa, ibang-iba talaga, no? May isa siyang media interview, no? Pakinggan po natin, no? Kasi po ipinilawanag ni Attorney Powa kung bakit hindi po accurate ang mga hearing dyan sa Kamara patungkol sa SALE ni VP Sara, which is sapul eh. Sapul talaga ni Attorney Powa yung explanation niya, no? Kasi po ang ginagawa ng Kamara ngayon, nililin lang nila ang taong bayan sa SALE ni VP Sara na ipamumukha nila sa taong bayan na si VP Sara, bilyon-bilyon ang pera ni VP Sara. Yan ang pautot nila. Kasi po, kung i-compare mo dito sa flood control anomaly, bilyones eh. Umabot nga ng trilyon. So, ang pautot rin nila ni VP Sara kasi hindi na po pinapansin ng taong bayan kasi ano ba yung mga akusasyon ninyo kay VP Sara? 125 million lang yan. Compare this flood control anomaly na 1 billion, mga bilyones yan eh. Di ba? Natatalo sila sa ganun. So ngayon, ginawa na nilang bilyones yung akusasyon nila kay VP Sara. Pero magaling itong paliwanag ni Attorney Powa. Yan ang pakikinggan natin mamaya. Okay? Pero guys, bago natin ito itatalakay, like and share, okay? Don't forget, like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo para updated kayo, okay? Okay, unahin muna natin itong balita na ito. Ito, nakakaano ito eh. Nakaka-bad trip talaga itong balita na ito.
Di ko nga maintindihan itong mga loyalista at mga dilawan. Bakit hanggang ngayon, nagpapaniwala sila dito kay Auntie Claire Castro na reyna ng fake news talaga itong babaeng ito eh. Ano ba ang nangyari? Ito po ang aresto ay tumutukoy sa paghuli sa isang suspect sa krimen, kadalasan sa bisa ng legal na otoridad. Ayan. So, alam naman po natin na ang unang nagbalita na si Zaldico ay nahuli na doon sa ZEC sa Prague, si BBM po ang nag-post sa kanyang official Facebook profile. Bongbong Marcos, ayan, may blue check yan ha, na nagpapatunay legit yan na kay Bongbong Marcos na account. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Nahuli na si Zaldico. Ayan nilagyan pa nga ng guhit na pula yan eh, yung nag-post na yan eh. Nahuli na si Zaldico. Sa English, Zaldico is arrested. Yan po ang English niyan. Anong sabi ni BBM? He is now detained in Prague after crossing. Binasa ko na ito kasi binablog na ko po ito eh, di ba? Nung time na nag-post si BBM dito. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as development unfold. Di ba? Unang nagbalita si Bongbong Marcos dito, anong sabi ko? Sabi ko, nagmamayabang kaagad si Bongbong Marcos na hindi naman sila nagtatrabaho. Kung naaresto man totoo si Zaldico, hindi naman kayo ang nag-aresto. Kung naaresto man, Czech Republic po ang nag-aresto, hindi kayo. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Nagbalita kaagad. Nag-post siya kaagad para magmukha siyang siya yung una nagtatrabaho, ganun, ganyan. Di ba? Nag-backfire. Nag-backfire ang kanyang post. Kasi po, anong sabi ni Attorney Harry Roque? Si BBM ay fake news. Kasi, merong mga usap-usapan na hindi raw nahuli si Zaldico. Okay? Hindi nahuli si Zaldico. Wala nahuli doon sa Czech Republic. Kasi, hinihingan sila ngayon ng ebidensya. Saan na si Zaldico? Nasaan yung picture na nahuli si Zaldico? O kahit man lang, kasi hindi malabo yan na walang media na nakatutok doon. Meron talaga. At merong mga mainstream media na pinadala doon sa Czech Republic para i-cover ang balita na yan. Di ba? Alam niyo naman ang media, mag-unahan yan sila eh. News 5, GMA, ABS-CBN. Hala, pumunta sila doon. Walang Zaldico na nahuli eh. Una nang sinabi ni Attorney Harry Roque na fake news ang balita ni BBM. Okay? Fake news. So ngayon, sinabihan si Auntie Claire sa kanyang press briefing. Ano ba yung pangulo mo? Akala namin nahuli si Zaldico ay hindi pala yan totoo. Di ba? Hindi pala totoo nahuli. Nasumabit lang sa kanyang documents niya, hindi siya makalipad, pero hindi siya nahuli. Kasi po, meron pong nakapagsabi, sabi, si Mike Defensor yata yun, yung nagsabi, o yung attorney ba ni Zaldico, na ayaw pangalanan yung relatives ni Zaldico na nagsasabi na wala nahuli si Zaldico. Zaldico is okay, hindi raw nahuli. So, sino paniniwalaan natin? Si BBM o yung relative ni Zaldico? Ngayon, napatunayan na wala pala, hindi pa na nahuli si Zaldico.
Heto ngayon si Auntie Claire Castro, palusot na naman. Oh, bakit ko ba nasabing palusot? Oh, ito yung sinabi ni Claire Castro. Hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico dahil sa kakulangan sa proper documentation. Nahuli si Zaldico due to immigration concerns. O, yan ang sabi ni Auntie Claire Castro. Hindi raw galing ni BBM ang salitang naaresto si Zaldico. Putang ina mo talaga, Auntie Claire Castro. Ang kakapal ng muka mo maggumawa ng fake news. Ano to? Ayan o. Anong sabi ni BBM sa kanyang post? Hindi ka lulusot dito, Auntie Claire. Nahuli na si Zaldico. Sa English, naaresto si Zaldico. Tanga. Tanga ka ba, Auntie Claire Castro? Di ba? Sobrang tanga mo, Auntie Claire. Ang sakit sa bangs na 10. 10 na lang yung bangs ko eh. Sus ko. Iwan ko na lang sa iyo, Auntie Claire Castro. Kaya, nakakaano talaga, no? Kung sila yung mag-fake news, okay lang. Pero tayong mga vloggers sa DDS na ibinabalita natin ang katotohanan, tayo pa yung sinasabihan nilang fake news. Well, ang sa totoo, sila yung fake news. Tingnan nyo ito. Hindi raw galing sa Pangulo ang balita na yan. Bulatlat sa page o sa Facebook ni Bongbong Marcos. Di ba? Tanga ka, Auntie Claire. Palpak ka na naman kang gaga ka. Di ba? So, ayan. Move on na tayo dyan kay Auntie Claire kasi alam natin, kilalang kilala na si Auntie Claire Castro sa taong bayan na fake news talaga yan. Yung babaeng yan. Okay? So, eto, punta na naman tayo kay Representative Chua. Eto, nagpapa-interview itong si Representative Chua. Alam ko naman itong taong ito, wala na itong future sa politika. By the time na makaupo na si BP Sara sa 2028, goodbye na itong tao na ito. Ito, pakinggan natin si Chua. Puro naman siya satsat, wala naman siyang totoong sagot. Alam mo, si BP Sara pa ang sinabihan niya na puro raw satsat si BP Sara. Paano naging satsat si BP Sara? Kayo yung nagpapamedya lagi. Kayo yung maingay sa kamera tapos sasabihin yung si BP Sara yung puro siya satsat sa media. Ano ba naman yan? Ewan ko na lang talaga itong mga taong ito. 'Di ba? Kalalaki yung tao ang inaaway nyo, si BP Sara, babae. Tapos sasabihin nyo si BP Sara pa yung salita ng salita. Kayo naman ang salita ng salita dyan eh. Ang sabihin nyo, ang layunin nyo, kahit hindi umuubra yung impeachment na yan, paninira na lang lahat yan. Alam mo, sa totoo lang, Representative Chua, ewan ko na lang kung papaniwalaan kayo ng taong bayan, pero yung impeachment hearing nyo, no? Galit na galit ang taong bayan. Pagprangkahan tayo, siguro ang natutuwa lang dyan, yung mga dilawan at loyalista. Ha? Pero buong Pilipino, buong sambayanang Pilipino, taong bayan, ha? Sobra ng nakaka-umay, nakakagalit, ha? Wala na talaga kayong ibang ginawa kundi hearing ng hearing, pamidya ng pamidya, paepal ng paepal sa media. Di ba kayo nahiya? Yung sagot niya dapat doon sa committee, hindi sa media. Dahil wala namang magagawa yung kanyang puro press release eh. Kasi pipilitin nyo si BP Sara na pumunta dyan sa hearing ninyo. Gago ka ba? Wag mong gaguhin ang Vice President. Wala po nakasaad sa ating konstitusyon o rules of impeachment na required siyang pumunta dyan. Wag mong gawing tanga yung Vice President. Hindi po required siya dyan.
Sabi ng presidente, that is not the proper venue, ha? Para ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Itanim mo yan sa utak mo, Chua. Okay? The proper venue doon sa Senate, sa Senado, ang impeachment hearing, doon po ang proper venue. Hindi dyan. Paepal kayo eh. Magbotohan na kayo. Ang trabaho ninyo, magbotohan kayo. Basahin nyo yung impeachment complaint na yan at magbotohan kayo. Oh, bakit nyo pa idadamay si BP Sara? Nagsasayang lang ng oras si BP Sara kapag pupunta siya dyan. At the end of the day, magpapaliwanag rin siya doon sa Senado. Wag nyong kuna ng kaalaman ng utak yung aming vice presidente. Tanga ka? Ang totoo niyan, sagutin niya yung issue sa kanya sa confidential fund, yung issue sa kanya sa ill-gotten wealth. Kasi kayo, nagagalit kayo na hindi kayo sinisipot ni BP Sara. Nagagalit kayo kasi nasisira yung script ninyo. Yan ang totoo. Di ba? Nasira yung script nyo kasi hindi kayo siniputan ni BP Sara eh. And hindi naman required yan eh. Also, sir, sinasabi po kasi na yun nga po, no, nanindigan din po yung kanyang team, yung kanyang defense team po na nagpa-press. Kung nasasagot naman daw po ang bise sa tamang forum. Sa lahat po ng alegasyon na yan, yun nga raw. Imagine that one, even the reporters and the newscasters, lahat ng media, alam nila ang rules of impeachment. Sasagutin yan sa tamang forum. Wala pong jurisdiction ang Kamara para mag-hearing kayo na papuntahin ninyo ang vice presidente dyan. Di ba? Po, matagal na rin daw nila ito pinaghahandaan. Kaya kung umakyat man po sa Senado, doon na raw sila magpapaliwanag. Idadatalye yung kanilang depensa. Ito na yung proper forum eh. Dahil right from the very beginning, instead na sagutin nila kami, puro TRO ang sinasagot nila sa amin. So parang meron silang mga tinatago, may mga ayaw silang sagutin na issue. Yan ang problema mo. Hindi kayo sinasagot dahil ang legal team ni VP Sara ay nag-follow laman sa rules of impeachment. Tapos ngayon, sasabihin nyo, may tinatago sila, may tinatago. Ulol! Diba? So, maliwanag naman. Simple lang naman yan. O, sagutin nila yung mga sinasabi at numero na nilalabas ng AMLAC. O, sagutin din nila yung issue pagdating sa zero cash at saka cash deposit sa SALN. Kasi ngayon, lumalabas, base sa AMLAC, bilyonaryo si BP Sara. Hindi siya pobre. Imagine that one ha, pautot nila bilyonaryo. Paano hindi maging bilyonaryo si BP Sara? Yung inflows at outflows ng kanyang bank transaction, in-add up nyo lahat. Gago ba kayo? Hindi naman siguro tanga ang taong bayan na hindi makaintindi ang taong bayan doon. Lahat ng transaction from 2001, 2019, in-add up nyo lahat. Gago pala kayo eh. Tanga. Taong bayan ha, huwag kayong magpalinlang na bilyonaryo si BP Sara. In-add up nila lahat yan. In-explain ko na yan sa previous vlog ko. Okay? So, mali yan. Kaya nga, mamaya ipapakita ko yung video ni Attorney Powa na in-interview siya. Ito. Ito rin yung kasi sinabi ni BP Sara yang pagpunta ni Trillanes sa Kamara, walang ibang nag-utos niyan, si BBM ang nag-utos niyan. Ito yung balita ha. Bumuwelta Malacanang sa payag ni Vice President Sara Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng umano'y paninira sa kanya. Live mula sa Batangas City, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, ano ang sagot ng Malacanang sa payag ng bise?
Jiggy, dalawang issue yung sinagot ni Executive Secretary Ralph Recto dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Una, yung tungkol sa Travel Authority dahil matatandaan natin, sinabi ni VP Sara Duterte sa kanyang pahayag na masyado ng late yung pag-i-issue ng Travel Authority ng Malacanang. Ang pumirma dyan, si ES Ralph Recto. Kaya hiningan natin siya ng reaction kanina. Ang sabi ni ES Recto dyan, hindi niya alam kung late dahil natural naman yung pagbibigay ng one day before yung travel ng Travel Authority dahil nga sa dami ng kanilang mga dokumento na kailangan gawin. Pangalawang punto na sinagot niya ay yung tungkol doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginawa daw backup ang Marcos administration nitong si Senator Antonio Trillanes nang magsalita siya sa Kongreso. Ang sinasabi kasi ni Vice President Sara Duterte, kung titingnan yung mga naging pahayag ng dating senador, wala namang bago dun sa mga paratang niya. Ang tanging pinag-iba lang daw ay yung mga makinarya na ginamit dahil sa pagkakataong ito, binakapan na daw siya ni President Bongbong Marcos o ng kanyang administrasyon. Tinanong natin si ES Recto tungkol dyan. Ang sabi ni ES Recto, wala siyang alam tungkol dyan sinasabi ni VP Sara na binabakapan ng Pangulong Marcos itong mga pahayag ni Senador Antonio Trillanes. Pero malinaw naman daw yung pagkakatugma ng naging pahayag ng dating senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Hindi ko alam ang mga paratang na binabackup. Ang masasabi ko lang, nagtugma yung kanyang mga testimony dun sa report ng AMLO. At Maricel, sa ibang issue ay sinabi ng DOJ na hindi talaga inaresto ng Czech authority si Ko Zaldico. Ano ang masasabi dito ng Malacanang, lalo't si Pangulong Marcos na nagbalita sa pagkaka-aresto ni Ko? Oo nga, Jiggy, kaya hiningan din natin ang paglilinaw si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dito sa ginawa ring clarification ng Department of Justice. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, hindi naman daw ginamit ng Pangulo yung termino na arrested. Hindi niya rin daw ginamit yung term na arrested. Ang sinabi ng Pangulo doon sa kanyang anunsyo, nahuli etong si dating Congressman. So, Auntie Claire Castro, ano yung nahuli? Ano yung arrested? Hay nako, palusot pa kayo eh. Ang problema ninyo, Auntie Claire Castro, yung mali ninyo, yung mali ninyo, gina-justify pa ninyo. Palusot pa kayo, ilalong naging mali. Nakakatawa talaga itong administrasyon na ito. Kaya hindi pala nagtatagumpay ang ang bansang Pilipinas kasi sa mga ganyan ninyong palusot eh. Be realistic naman, Auntie Claire Castro. Grabe ka naman. Zaldico dahil nga doon sa kakulangan ng travel documents. So hindi naman daw contradicting yung naging pahayag ng Department of Justice at ng Malacanang. Pero alam mo, Jiggy, kapag tiningnan mo yung official website ng Presidential Communications Office, yung artikulo nila doon tungkol dito sa pag-anunsyo ni PBBM na nahuli si Zaldico, nakalagay mismo doon sa artikulo yung termino na arrested. Kaya ito nga yung finorward natin kay Yuse Castro na bakit doon sa mismong article sa official website ng PCO, ginamit din naman ang term na arrested. Pero ang Official website ng presidential ang ginamit ninyo arrested. Lulusot ka pa, Auntie Claire Castro? 'Di ba? Mas lalong napahiya kayo eh. Kayo mismo ang gumamit ng term na arrested tapos sasabihin nyo, hindi galing sa Pangulo. Tanga! Dyan ni Yuse Castro sa kanyang Viber message, siya raw mismo at si PBBM hindi ginamit ang termino na yan. Pero lilinawin daw niya bakit nga nakapost yan sa official website ng PCOGK. Oo nga. At Maricel, yung pagdalo ni PBBM dyan sa Batangas event ay tungkol ba ito saan? Wala na yan, patungkol na yan sa Batangas event. Okay?
So, ayan guys ha, sa mga nanonood dito always sa Donmar TV, Taong Bayan. Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Wag kayong maniniwala dyan kay Auntie Claire Castro at ni BBM. Kung ano yung nauunawaan ninyo before na budol yung mga taong yan, confirm. Budol yan. Budol yan. Kaya, hindi mo talaga mabiblame ang taong bayan na ayaw nang maniniwala dito sa administrasyon na ito. Sa mga ganyang pautot nila eh. 'Di ba? Hindi kayo makaka-blame sa taong bayan dahil kayo mismo gumagawa ng fake news. Paiba-iba yung mga statement ninyo. Nauuna kasi yung yabang ninyo eh. Nauuna kasi yung post ninyo. At the end of the day, mag-backfire sa inyo yung mga kayabangan ninyo. 'Di ba? Ito, punta naman tayo dito kay Attorney Powa. Ha? Ito na yung hinihintay natin na paliwanag ni Attorney Powa, ha? Na palusot lang itong mga taga-kamara, itong alam niyo na, tinitwist nila eh, no? Yung presentation nila patungkol po sa SALN ni VP Sara, no? Ano talaga? Parang nililin lang nila yung taong bayan. So ito, panoorin natin itong interview. Pakinggan po natin ito para maunawaan ng taong bayan. Attorney, sisimulan ko na po dito po sa naging pahayag ni Representative Terry Ridon kung saan sinabi nga po niya na dapat malinaw na specific lamang Naniniwala pa ba kayo ni Terry Ridon? Kayo mga taga News 5? Wala namang kwentang taong yan. yung nakalagay po doon sa SALN at dapat daw ay idineklara yung cash on hand at in bank ng isang government official. Pero nabanggit nga po ninyo, nasa others category siya. So paano po natin sasagutin? Yun pong ipinupunto ni Congressman Ridon, sir. Opo. Sa atin naman po, no, we respect yung mga opinions, positions ng ating mga members ng Justice Committee or House of Representatives. Ito, grabe. Kung magsalita itong si Attorney Powa, no? Very professional. Walang bahid na galit na feelings, no? Sinasagot lang niya yung tanong. Yun lang naman po, we are just relaying kung ano ang talagang ginawa ng Vice Presidente, no, nung nag-consult kami sa kanya ayon dito sa SALN niya at nasabi niya sa amin na hindi siya nagdeklara ng cash in bank. Yan po nakalump lang doon sa others under doon sa category ng personal property. So wala po kaming palusot dito, sinasabi lang po talaga namin kung ano ang ginawa ng Vice Presidente doon sa kanyang pagre-report ng SALN. But I think what's more important here is wala pong naging concealment na ginawa ang ating Vice Presidente. Maaring may mga hindi sumasang-ayon sa pag-lump niya together dun sa others na described as others nga na line item. Maaring may mga hindi sumasang-ayon doon. Pero klaro naman po na wala pa rin pong willful concealment o pagtatago ng kahit ano ang ginawa ang ating Vice Presidente. Pero sir, bakit po kaya pagdating ng 2019 na iba po yung kumbaga style ng pagdedeklara ni VP Sara kasi nilagay nga po sa others category ito pong mga cash on hand tsaka in bank. But prior to that, na-itemize naman. Go ahead, sir. Sa atin naman po, ang nabanggit lang sa atin ay yan ang naging desisyon ng ating Vice Presidente. Ngayon, I'm not aware, we are not aware of any prohibition as to the way that she reported it. And masasabi ko nga po, kung kami nagpapalusot, siguro, ang dami-dami na naming sinabi, pero yan lang po talaga ang pawang totoo at yan lang po ang masasabi namin. Okay, Attorney Powa, before himayin yung iba pang issue tungkol doon sa mga submitted po at nakita doon sa HOR kanina. Balikan ko lang kasi kagabi na-interview namin si former Senator
Trillanes. At nagsabi Opo. siya ng pananaw na pakiramdam niya, maski maiakyat, dahil sinasabi niyo nga na kayo'y naghahanda na for the impeachment doon sa Senado at baka doon niyo ihayag lahat. Sabi niya, hindi siya naniniwala na kayo ay magpapakita doon or magpapakita ang Vice Presidente maski doon sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo rito, Attorney Poa? Well, antabayanan na lang po natin. Yan po ay pananaw ng ating former senator. He's entitled to his opinion, and of course, we will always respect. Sabi ko nga, kami naman ang naging posisyon ko, lalong-lalo na ako, no, is I respect the personal views kahit na para sa atin o against sa atin. Pero antabayanan na lang natin kung talagang aakyat sa Senado ito, dahil kami naman po, yung buong defense team ay naghahanda para sa trial. Last year pa naman po, naghahanda na kami. So, tingnan na. Kaya nga, itong sina Attorney Poa, nag-iingat ng kanilang mga sagot, no? Every time na ang media ay mag-interview sa kanila, nag-iingat sila kasi pinaghahandaan nila yung tunay na impeachment trial, which is doon sa Senado. Kasi kung yung baraha mo, ididiga mo yan sa iprepresent mo yan sa kamera, wala na. 'Di ba? Ma-counter yan. So, yan ang hindi maiintindihan ng mga bobong mga Committee on Justice dyan sa Kamara po natin yung mangyayari. Dahil ayaw ko rin naman pong pangunahan din ng camera sa magiging botohan man kung ito ay magkakaroon ng masasabing may probable cause or sa plenary ay magkakaroon. Alam niyo, sa totoo lang, ang inaabangan ko talaga dito, kapag ang boto dito hindi aabot ng the requirement, no. Di ko lang alam, no, nakalimutan ko yung what is the requirement dito para mapatuloy yung impeachment. Talagang pagtatawanan talaga sila ng taong bayan diyan kapag hindi matuloy. Kung matuloy, okay lang, no? Pero kapag hindi yan matuloy, diyan ko na lang masasabi na pati mga kasamahan nyo diyan sa House ayaw na makinig yung impeachment na yan. Enough votes, no? 1/3 votes para maiakyat ito. Pero kung maiakyat ito, kami naman po, hindi naman po kami yung magsasabi na 1/3 votes kaming pala. 1/3 votes pala yun. 1/3 votes ng 300 plus. doon kung hindi kami haharap, hindi ba? So I think siguro kaysa makipagdebate, dahil hindi ko po talaga ugali ang makipagdebate sa media, I do not litigate my cases in the media. Let's just wait because as you've seen, kahit ako personally, I always follow the process, no? Yeah. So pagtingnan na lang natin kung ano mangyayari Tama. pag umakyat po sa Senado. Pero in all fairness, si Attorney Poa, na-interview namin siya dito, maski nung sa Senado pa yung issue ng impeachment, sinabi naman na sila talaga yung naghahanda na for kung ano man ang eventuality, At ngayon, sinasabi rin po sa atin ni Attorney Poa na sila yung naghahanda pa rin at handa rin na humarap doon, at hintayin natin yung pagpanik doon. Pero, Attorney Poa, yung pong kliyente ba ay nagbigay na rin sa inyo ng mga kahit instruction kung anong dapat ninyong gawin, at kung siya rin ba ay merong pagsasabi na kung Senado na yan, harap ako dyan? Well, kasi po, meron naman tayong ongoing consultation parati sa ating kliyente, ang Vice Presidente. So, lahat naman ng bagay po ay napag-uusapan. Of course, sa akin personally, syempre, hindi ba, kung madidismiss ito dito pa lang sa level na to, mas maganda siya, 'di ba? Para sa akin, let's not I have to admit that, no? Hindi Yes. naman pwede magsinungaling at sabihin na hindi ako mas matutuwa kung madidismiss ito. Pero kung umakyat man to sa Senado, kahit naman po last year ang ating Vice Presidente handa ng tugunan o rumisponde sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Good evening, attorney. Si Chicky Verhel po ito. Paulit-ulit nyo Hi, na nga Ma'am pong... Chicky. Paulit-ulit nyo na nga pong sinasabi na hindi proper forum itong mga hearings dito sa Justice Committee sa House of Representatives. Yes, Opo. dahil sinasabi po ninyo na mukhang bordering on impeachment trial na. Pero bakit po ayaw nyong i-clarify dun sa mga clarificatory hearings ang inyong side po para hindi na po mag-progress o become bigger into an impeachment trial po talaga? Well, actually, Ma'am Kiki, ayon sa rules kasi, no, the lawyers, at yun naman ay nakasaad sa rules. The lawyers, for example, even the respondent cannot cross-examine yung mga witnesses, di ba? We cannot test the credibility. Ang napapansin din natin, ang sinasabi after every resource person ay lumabas at magbigay ng pahayag,
ay hinahanap ang Vice Presidente para magbigay naman ng kanyang ebidensya. But for example, unang-una, kina-question nga namin yung jurisdiction. Pero pangalawa, this is on the more practical side. No? Just on the more practical side here, wala naman kaming advance copies nitong mga dokumentong pinalalabas. For example, yung supplemental affidavit ni Mr. Ramil Madriaga. Ito namang itong mga lumabas na reports ng AMLAC. Wala kaming advance copy prior to the hearing. Bigla na lang lumalabas yan sa hearing. So, Yan ang isa na masasabi natin na bias talaga ang kamera. Di ba? Imagine that one. Pinalabas nila si Madriaga, hindi man lang nakahanda, Hindi man lang nakahanda ang legal team ni VP Sara. Kasi hindi nila binigyan ng affidavit eh. Tapos dito sa SALN ni VP Sara. Nagpalabas sila, nag-hearing sila, inimbestigahan nila yung SALN ni VP Sara, hindi man nila binigyan ng copy ang legal team ni VP Sara sa kanilang aligasyon. Isa pa yan kay Trillanes. Hindi rin nila binigyan ang legal team ni VP Sara. So paano makapaghanda? Pero dahil matalino ang mga lawyers ni VP Sara, still na-answer nila. Pero I know, hindi naman siguro accurate, pero ngayon, pinagstudihan na ng legal team ni VP Sara yung mga binabato nilang mga kasalanan. Di ba? Wala eh. Galawang bias, galawang paninira yung ginagawa ng kamera eh. Wala talaga. even if the respondent were to be there, paano naman siya paano siya makakapag-prepare at makakapaglabas ng ebidensya laban sa mga ganong bagay na hindi naman naka-attach sa original complaint? Ayun nga yung point namin that dapat ang probable cause ay dinedetermine mula doon sa allegations ng complaint at mga ebidensyang naka-attach doon. Of course, we are not saying hindi pwede magtanong ng clarificatory questions, no? Maaari naman yan. Pero base sa mga ebidensya na nandun na sana sa complaint. Pero sa ngayon, nakikita natin, at itong mga lumalabas, ni isa dito hindi naman naka-attach sa original complaint. So, what kind of evidence are we going to produce po to counter all those things right at that very moment if we're not even given a copy of these things beforehand? Mm-hmm. So, I hope you understand na kasi po, kahit po sa preliminary investigation na sinasabi nila, pag nag-file ka ng complaint affidavit, the other side is given a certain amount of days, para makapag-file ng kanyang counter affidavit. Kasi nga, kailangan, syempre, babasahin mo rin muna yung mga dokumento laban doon sa respondent at para makasagot siya intelligently, doon sa mga allegations. So, but again, the main position here of the defense has always been that meron ng petition sa Supreme Court that we are questioning, the current conduct in terms of constitutionality nung proceedings na nakakonduct ngayon. Mm-hmm. With all due respect, of course. Kasi, siyempre, I'm sure the House or the committee will have a different position. We also have a different position, so we should, I encourage everyone to listen to both sides. And then at the end of the day, yun nga, Supreme Court will only be the final arbiter naman kung ano ba talaga ang tama dito. Attorney, meron lang akong gustong linawin kasi na-mention niyo na nga po yung mga documents kahapon, sabi niyo nga po kahapon, bloated yung figures. In fact, you gave an example dun sa inyong press conference. Sabi niyo, example, kung merong 1,000 na pumasok, dineposit, tapos yung 1,000 na yun, winidraw, lumabas. So, ang magiging figure nun, 2,000 na. Imbis na 0, di ba? Kasi pumasok, lumabas, dapat 0 na dun sa bank account mo. Ngayon, sabi nyo rin po kahapon, merong nag-suggest, bakit hindi na lang natin inet para hindi 2,000 ang lalabas? Di ba? Para 1,000 minus 1,000 is 0. So, based po dun sa based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Yeah. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and outflow po. Based on your example. Ganito po yun, Kasi ang nangyayari po sa reports, ang nature ng reports ng AMLAC is transactional. So per transaction po yan. So lahat po ng transaction na pumasok over time, ina-add po lahat yan. Doon naman po sa
So, ibig sabihin, lahat ng deposit nyo sa isang bank account, ina-add po nila lahat yan as inflows, hindi po ba? Tapos, lahat naman ng withdrawal, whether it be to another bank account o talagang withdrawal lang in cash, ay nandun naman po sa outflows nila. Ngayon, this spans over, well, in this case, over 18 to 19 years, hindi ba? So, it doesn't accurately show kung ano po Ito lilinawin ko dito sa mga tagapakinig dito sa aking channel. Imagine nyo, from, let us say, from 2001 to 2019, okay? Kasi let's just say, yung 2019, hindi na natin i-include yung panahon na presidente si BP Sara. 2001 to 2019. I-add lahat ng na-deposit ni BP Sara. I-add lahat ng na-withdraw ni BP Sara. Talagang aabot ng bilyon. Ilang years yan? 20 years? From 2000 to 2019? Almost 20 years? I-add mo yung transaction. Transaction yung pinag-uusapan natin dito. Ang pumasok na pera at lumabas na pera, in-add up nila lahat para magmukhang bilyonaryo si BP Sara. Wow! talaga yung naging account balances nung mismong account na yon, nung mismong bank account na yon. And this is not the first time na nagsabi nun. Even AMLAC itself, back in 2017, issued an official statement na yung mga ganito are just aggregates and it doesn't show at any one time kung magkano talaga ang laman ng isang bank account. Kasi nga po, kasi kung itong paliwanag na ito, kung maiintindihan ito ng Supreme Court, babasura pa rin itong impeachment na ito transactions po yung binibilang, hindi po yung mismong perang nasa loob. So hindi po magiging accurate ito to determine kung magkano po talaga ang perang nasa loob. And if you add all your deposits, all my deposits, for example, from 2006 po yata nagsimula, to 20, I'm not sure kung 2025, inaabot ng report. If you add all of that, talaga po, yun ang pong ibig ko sabihin ng bloated. Na lalaki po talaga yun kasi sa daming beses na nag-deposit ka sa account mo, ang laki-laki ng number. Of course, aside from that, hindi ko rin po kasi, kaya sabi namin, wala kaming sinasabing false, yung report or anything like that. Ayaw naming magsabi ng ganyan. What we are saying lang is ganun ang way of reporting, plus hindi din clear sa atin, 'di ba? Sa ngayon kung ilan yung accounts involved dito sa mga transactions na ito. So we cannot really accurately say, hindi natin pwede sabihin na nagkaroon ng 6 billion or 3 billion or 2 billion man lang ang vice presidente sa isang sa loob ng kanyang bank account na hindi niya ni-report. Mas makahinahinala yung ginawa. Alam ko po, yung yung tungkol, kasi kung i-compare mo ito, we are talking here of decades of transactions. Paano yan? Mga congressman dyan, yung mga buhaya dyan sa kamara, isang transaction, 500 million, 400 million, yun ang dapat imbestigahan. Mali-malitang tag 1 billion to... Ay nako. At nangyari lang yan sa isang araw o 2 araw. Isang maleta lang. Isang araw. So wag mong i-compare yung kay BP Sara na from 2006 to 2025 basing on sa sinabi ni Atty. Poa. Yun ang i-compare mo. Ano pa yun Transaction in and out of money sa kanyang bangko. Ina-add up ni lahat. Talagang bloated. Iabot talaga ng bilyon yan. Di ba? Ay nako. Mga gago. So mahirap intindihin. Oo, hindi ko pa rin actually mag-gets po. Din po ako i-explain. All I'm just saying is, it's added po kasi lahat ng deposit nyo. So kahit nilabas mo na yung pera, nasa inflow pa rin kasi siya. Ngayon, meron din namang nagka-time deposit, diba? So pag nag-time deposit ka, ilang beses po babalik yung transaction nyo. Kasi pag nag-time deposit, pa itong mga dilawan na mga newscaster na ito Ayaw nilang intindihin
Ang klaro-klaro ng explanation. Mga gago. deposit po kayo, galing sa main account nyo, pupunta po yan sa time deposit account. So that's an outflow, di ba? Tapos, babalik na naman po yan sa, pag nag-mature po yung time deposit, babalik po yan sa main account, that's an inflow. Tapos, pag gusto nyo i-roll, babalik na naman sa another time deposit account, magiging outflow. So, it's really the same money, but you're counting it several times. Okay. Diba? Pero- So, it's the same 1,000 na tapos kumikita ka siguro ng konting interest pero you're counting that 1,000 several times. So, yun po yung naisiguro namin sabihin. Actually, dito nga, sir, naguguluhan na kami. Paano pag nabuksan pa yung mystery box? Hindi ko po alam yung laman ng mystery hindi box. natin I cannot alam. comment on that also. Opo. Sir, sorry, pahabol na lang ha. Yung sinasabi po ng Isa pa yung mystery box na yan eh. Parang ini-imitate nila yung kay Erap na time para magmukhang drama eh. Ay nako. po ninyo na binaback-upan ni President Marcos itong pagsasalita ni Senator Trillanes. Bakit po? Ano pong pinaguhugutan natin dito, sir? Hey, ma'am, that is, I think that's not a statement of the defense team. I think that's a statement of the Vice President, and I'm not Okay. authorized to comment on that, and I would not like to comment on that also. No, Alright. hindi tayo nakikisali sa mga ganyan. We're just really on the defense. Okay. Attorney Powa, sa ulitin na para pagka meron ulit clarificatory questions, at least para do sa mga pinaghahandaan ninyo, please pakisagot. Nagpapasalamat na sila kay Attorney Powa kasi in-invite nilang to interview. So, klaro-klaro naman yung explanation ni Attorney Powa. Ang mga bobo lang dyan, mga dilawan at mga kakamping at mga loyalista, ayaw nilang intindihin yun. So, klarong-klaro na talagang sinisiraan si VP Sara, no? Iniiba lang nila yung explanation ng the way they presented the SALN of VP Sara. Yun lang ang sa akin, okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, what is your thoughts on this in this scenario, no? Kayo nang humusga, mag-comment kayo, babasahin natin 'yan sa comment section, okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito na nanonood sa aking vlog, if nagugustuhan nyo, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.